Hi girlfriends, my name is Ella and welcome back to my channel. So for today's video is something different, I guess, kasi this would be a sit-down vlog and I will be sharing yung kung ano sa tingin ko yung cost of living dito sa Sydney based on my experience. So if you want to know more about that, then please keep on watching. So disclaimer lang bago ko mag-start. This is entirely based on my experience living here in Sydney, and I've been living here for almost 4 years now. So that's just to give you an idea ano yung basis ko. And this is also for one person na expenses. So siguro pwede nyo i-times 2 kung couple kayo or something like that. And then this is also what I think is the average spending. I think dun sa computation na ibibigay ko, pwede pa kayong makatipid or pwede kayong mag-splurge kung gusto nyo. So, depende sa inyo. So, I will be putting the computation here para visual and makasunod kayo. First off, ang rent kasi dito ay weekly. So, yung expenses na i-list down ko ay weekly. So, yung mga monthly na bills, ganyan, dinivide by 4 ko na lang. So, para may idea kayo nung inyong weekly spend, tapos times 4 nyo na lang. Okay. So, let's start with the rent. Yung rent, yung pinaka malaking yung gastos sa Australia. Ang mahal ng rent dito. Ang mahal ng bumili ng bahay dito. So, sa pagtira ko dito, na-observe ko na mas mura kapag shared house. May-ari ng bahay, pwede kayong mag-rent out ng mga rooms nila, ganyan. Or kung group of friends kayo, pwede kayong mag-rent out ng 2-bedroom house, 2-bedroom apartment, or 3-bedroom apartment, ganun. So, hati-hati na lang kayo. So, kapag shared house, ang living expenses, I think, average of $200 a week. Ayan, pag shared house. And syempre, kasama sa shared house, yung pakikisama sa inyong mga housemates. So, kung kaya nyo naman na makisama sa ibang tao, pwede kayong mag-shared house para makatipid. And then, kung mag-shared house kayo, syempre, mas okay na puro Filipino yung kasama nyo, I think, based on my experience. Kasi naririnig ko rin na medyo makalat yung ibang lahi. Kasi syempre, di ba, iba yung level ng standard ng linis ng mga Pilipino. So, ano yun? Kung ayaw nyo naman na makisama sa iba and gusto nyo mag-solo, pwedeng studio unit or 1-bedroom unit, ganyan, nag-range siya or ang average niya ay $400 per week. So, di ba? Ano siya? Times 2 agad. Kasi ikaw lang yung magbabayad solo. But then, kung vina-value mo yung alone time mo, yung personal space mo din, if that's good for you, then go ahead. The next is yung transport. So, this is public transport. Meron kaming tinatawag na Opal card. Then, lalagay ko dito. So, sa Opal card, may weekly cap na $50 per week. So, kahit ilang beses mo siyang gamitin, araw-araw, sa 7 days in a week, meron kang cap na $50. So, dapat hindi siya lalagpas sa $50. So, kung hindi ka naman laging umalis ng bahay or kung may bike ka or kung maglalakad ka, syempre mas less than $50 per week. And syempre, yung splurge na version nun is bibili ka ng kotse, magbabayad ka ng petrol, ng parking, ng insurance. So, alam mo yun, sobrang gasto. So, mas madaling mag-public transport. And yung public transport nila dito, sobrang convenient, sobrang efficient. Sobrang dalang ko pa siya na experience na sobrang puno. Kung masisira man yung trains nila, merong buses na magiging train replacement agad, like in a few minutes. So, sobrang okay. Then next is yung groceries. So, ito, medyo depende rin sa values nyo, pero I think kaya ng $50 per week. Parang dati nagawa ko pa nga na parang less than $50 per week, ganyan. Sobrang tipid. So, depende na lang sa meal planning na gagawin nyo. Dapat masipag kang mag-meal plan, I think, para makatipid sa pagkain. Kasi bukod sa rent, yung pagkain yung next na paggagastosan mo talaga, na necessity. The next is yung phone bill. May mga phone plans na SIM-only plans
merong nag-range na $30 to $50 per month. Tapos meron ka ng 30 gigabytes na mobile data. So, kapag dinivide mo yung 50 by 4, meron kang $12.50 per week. So, yan yung lalagay kong phone bill expenses. Karamihan, lumalaki yung phone bill nila every month dahil kumukuha sila ng phone, as in mobile phone, kasama ng plan. Kaya may mga nagbabayad ng $100 per month or $150 per month. So, kung okay pa naman yung phone mo, hindi mo naman kailangan palitan, mag-SIM only plan ka na lang or buy your phone outright kasi in the long term, kapag tinotal mo yung phone plan mo in 24 months, mas mahal pa or doble pa yung magagastos mo kesa kapag binili mo siya outright. For utilities, ito nag-a-apply lang to kapag solo mo yung unit or yung bahay. Yung kuryente dito is pwedeng monthly, pwedeng quarterly, depende sa provider. Yung water bill ay quarterly. I think that's the standard. Tapos yung hot water usage or gas, magkasama sila, quarterly din. So, kinumbine ko yung mga yun na in-average ko yung usage dito per month. Makakagastos ka ng $20 per week dun sa lahat ng utilities na yun kapag hindi ka naka-shared house. Kasi on top pa yung utilities mo dun sa rent mo. Kadalasan kasi dun sa mga shared house, ang kagandahan lang din dun sa mga nagpapa-rent out ng mga kwarto sa, extra kwarto sa bahay nila is inclusive na yung utilities tsaka yung WiFi. So, ayun, hindi mo na kailangan mag-isip beyond sa rent. Then, lastly is yung WiFi. So, sinabi ko nga na yung WiFi and utilities kasama na sa shared houses usually. So, ito, I think nag-a-apply lang siya kung hindi ka naka-shared house. So, Wi-Fi, ang standard ay nasa average ng $60 per month. So, usually nasa 500 gig na monthly data na yun. So, that's $15 per week. So, altogether, kapag nag-shared house ka, ang iyong magagastos ay nasa $327.50 versus kapag nag-solo ka ng bahay, ay $547.50. So, napakalaki ng difference, napakalaki ng matitipid mo kapag naka-shared accommodation ka or shared house ka. Dami ring nag-shared house dito kapag gusto nila makaipon. So, naisipan ko gumawa ng video na to kasi alam naman natin na ang ganda ng response ng Australia sa COVID. Yung lahat ng ginagawa nila, sobrang higpit. Ang galing as in. So, napapansin ko, ang dami nang gusto mag-migrate dito. Nakikita ko sa mga Facebook groups, ganyan. Tapos, kaya gusto kong i-share yung cost of living. Then, kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng videos, let me know in the comments below. Or kung ano pa yung gusto nyong malaman sa Australia. May mga naiisip ako na mga grocery challenge for $30. Mga tipid tips, ganyan. So yeah, let me know in the comments below. And like this video if you did. Subscribe if you haven't yet. I'll see you on the next video. Bye!